May round 3 pa ang mega oil price hike sa susunod na linggo. Lagpas 14 pesos per liter sa diesel at lagpas 7 pesos sa gasolina, sabi ng oil industry sources. Kaya posible raw na umabot na rin ng 100 piso ang kada litro ng gasolina. Sa gitna yan, isang gas company ang nag-anunsyo ng 5 pisong rollback sa 6 nilang gasolinahan. Ang pagbibigay naman ng ayuda sa mga tricycle driver may problema pa rin. May report si Ian Cruz. Palaisipan pa kung hanggang kailan tatagal ang giyera sa Middle East. Kaya wala rin katiyakan kung hanggang kailan aalagwa ang presyo ng petrolyo. Dahil sa pulsa pagmahal ng petrolyo, ang mga bilihin at ang palitan ng piso kontra dolyar, maaring sumipa ang inflation habang matamlay ang ekonomiya. Nakikita natin sa pagtaas ng presyo ng gasolina at sa pagtaas ng presyo ng iba't ibang mga bilihin at sa gagawin na karampatang mitigation efforts ng ating monetary authorities, maaari po tayo magkaroon ng stagflation, a stagnant growth and higher inflation. Sa pag-ikot ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang pabrika ng mga dilata, iniutos niyang tiyaking sapat ang supply at stable ang presyo ng mga pagkain. Basta kung hindi tataas ang presyo hanggat kaya nila. Kaya siguro mga 1 buwan, yung iba baka 2 buwan, hindi magagalaw yung presyo. Hakbang din daw para pasiglahin ang ekonomiya ang utos ng Pangulo na ilabas ang mahigit 18 billion pesos na budget para sa mga DPWH project. Mahigit 300 million pesos na pondong sagot ng gobyerno sa mga foreign assisted project at ang 2.49 billion pesos na fuel subsidy ng Department of Transportation sa huling linggo ng Marso. Ang fuel subsidy ng DOTR nalayon daw na hindi na ipasa sa mga commuter ang epekto ng oil price hike matapos pahintuin ng Pangulo ang mga nakakasang fare hike. Iba pa sa ayudang inilalabas ng DSWD. Sa ngayon, mga tricycle driver muna sa Metro Manila ang nabibigyan. Sa sunod na linggo naman, ang mga tsuper ng TNVS, jeepney, service delivery at motorcycle taxi. Ayon sa DSWD, pagdating sa mga city bus drivers at mga driver ng regular na mga taxi, ang DOTR na raw ang bahala sa kanilang ayuda dahil manageable naman daw ang kanilang bilang. Kahit holiday ngayon, may isinagawa pa ring payout. Pero sa Quezon City, may mga tricycle driver pa ring hindi nakatanggap ng ayuda dahil wala sa listahan na inaayos pa ng LGU. O anong makukuha namin? Nag-aantay kami ng sawala, mukha na kami kawawa. So magsasabit uli kami ng listahan sa DSWD. So inaayusan namin to. Pero ang ama ni Shekinah Cuebellas na si Jimmy Garriga, na 3 dekada ng tricycle driver, nakamatayan na ang ayuda. Sobrang bigat, sir. Lalo na ngayon nandiyan si Papa. Hindi niya man lang naramdaman or nakuha. Noong Martes pa pumila si Shekinah para sa ama niyang March 2 pa pabalik-balik sa ospital at naka-nasogastric tube pa. Pero kahit bitbit ang medical certificate ng ama mula sa ospital, hindi anya maiabot sa kanya ang ayuda para kay Mang Jimmy. Nagturo-turo na po kung sino pong pwedeng kakausap sa akin dahil nga po si Papa ang nasa master list pero ako po yung magsasign. Bawal daw po yun. Ayon sa DSWD, tinitiyak lang nilang mapupunta sa totoong beneficiary ang ayuda. Ang mga nagkasakit o may ibang makatwirang dahilan naman, maaari pa rin makakuha ng ayuda. Nalulungkot kami sa pangyayari. Hindi ko alam tong particular case na to, but we'll look into it on how else we can improve the system. Pinuntahan na ng DSWD ang burol ni Mang Jimmy para makuha ang mga requirement para sa burial assistance. Nabigyan din daw siya ng medical assistance noong nasa ospital pa. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.